O eto na, Si punta tayo Attorney sa Rino Abad, Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Alamin natin, Weng, mukhang mm, meron tayong pagbaba ng presyo sana. 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 Grabe, sakit na. Mag-iisang daan na. Papatong na naman tayo sa 100 piso Oo, kada litro. Ha? Si Attorney Abad nasa ating linya. Attorney, magandang umaga. Si Joel Siweng. maganda umaga po, attorney. Good morning sa inyong programa, Sir Joel, Ma'am Weng, at sa ating mga kababayan po. One Oo. time naging 100 dolyares kada bariles, tapos Mm-mm. ngayon 90 ulit. Ano ang nakikita nyo bang magiging timplada ho ng presyo next week? Manipis ho kasi yung movement ngayon. Mukhang nagsesettle na yung impact nung renewed conflict, no, Mm-mm. for the adjustments. In fact, ang nakita natin may konting pagbaba nung 4 na araw, pero napakaliit ho. 80 centavo ho ang estimate namin ngayon sa gasolina, Ba yun? 50 centavo sa diesel, mga rollback ho ito, at 2 peso and 30 centavo naman sa kerosene. Sa 4 na araw po Mm-mm. yan. Kaya lang, ang masamang balita lang, kahapon, no, may report na naman na lumabas na nagsimula na naman uli yung kanilang actual na atake. Mhm. Ay, sus. At nagpalitan na naman sila ng atake, no? Ito yung medyo alanganin talaga dahil baka ang impact nung nangyari kahapon ay ngayong araw. So mabubura itong binigay niyo So sa amin. manipis ho talaga yung nangyaring rollback, at ang pinakamaganda nito, bukas ho talaga namin makukompute yung Mhm. final amount. Kung matutuloy Mm. ba ang rollback sa gasolina and diesel, Mhm. pero may mataas na ang chance na magka-rollback doon sa kerosene. Oo, kasi medyo malaki yung ano nito. Pero Opo. attorney, ba't sa ngayon po gaano kalaki yung inventaryo natin? Ang inventory natin mga 45 days supply, well Mhm. and above ho yan, Ma'am Weng, doon sa Oo. 15 days requirement. So wala ho tayo ngayong reported na any emerging situation Mhm. na merong pagkakaroon ng pagkukulang ng supply. Mhm. Meron lang ho talagang pagtaas sa price. So wala tayong problema sa supply, ang problema lang natin yung movement ng presyo sa world market dahil doon pa rin sa giyera sa gitna silangan. Yun na lang yun, attorney. Yes, at Ma'am Weng, pag nakita mo, dahil hindi nga siya talaga masasabi mong ah, ah, supply-demand balance based. Oh, Kaya tingnan mo na lang, sa isang week lang tumataas ng almost 12 pesos. correct. Oo. Tapos nung magkaroon sila ng MOU, bumabagsak din ng 12 pesos. Mhm. Talagang hindi ito sabi ko nga, speculative ho talaga Correct. ang price na mas nakakaapekto, hindi yung base talaga kasi kung supply demand balance talaga yan, kahit anong statement Yes. nila, hindi yan bababa, hindi tataas yan. Mm. Kung anong level talaga yan, magsisettle talaga yan So hindi na sa tama ganong sabihin level. ngayon na manhid na yung merkado. So ito, tingnan mo, 5 beses tayo nag-increase. Mm. Nagkaroon lang ng paghupa nung ilang araw lang na, biglang nagka-rollback, halos magka-rollback pa tayo kung matutuloy ito ngayong Friday. Mm. Baka magka-rollback pa tayo. So ganun ho talaga ka-volatile. Marami hong aspeto ng speculation rather than sa supply-demand balance. So ngayon, wala ho tayong problema sa supply. This is Okay. really more on the impact sa volatility ng price. Yung announcement ng Houthi doon sa Yemen na pati yung dinadaanan ng mga langis ng Saudi Arabia sa Red Sea, harangin nila. May epekto na ba yun? Sa presyuhan ngayon? Sa Joel, yan ho yung kakaiba doon sa before the MOU. Kaya before the MOU, hindi tayo bumaba ng mga 10 to 12 pesos ang rollback at that time. Pero ngayon, yung balik sa atin na increase more than 12 pesos sa nakaraang 5 araw. Yan ho ang game changer dyan. Nagkaroon ho ng issue doon sa Red Sea. At buti na lang, to date, wala pang actual damage reported doon sa petroline ng Saudi Arabia. Ngayong game changer uli yan, kaya nandun lang tayo sa 80 to 90 peso range. Pero pag may na-damage yan, it's around 6 to 7 million barrels ang nailalabas pa rin ni Saudi na oil
Out of the 21 million ng Persian Gulf, around 1.5 pa nadadagdag kay United Arab Emirates. Mhm. So, itong dalawa ang lifeline natin na hindi nazizero yung Persian Gulf. So anong Pero mangyayari? pag yan na-damage yung 6 to 7 million na petroline, Oo. mukhang hindi na ho tayo 80 to 90 peso. Baka umakyat pa tayo more than that Diyos ko. ang ating impact sa price. Babalik tayo doon sa mga 120. Ganun ho ang ating, well, Ano, loko na. looking at the trend ng before the MOU, nag-MOU tayo, and then ngayon, akala natin babalik lang ng 10 to 12 pesos ang increase, but more than that na experience natin dahil dito sa panibagong issue ng Red Sea. Pero kung may actual damage pang nangyari dyan, mukhang more than 10 to 12 pesos pa nga. Patay. Ngayon na nga, Sakit. lumagpas na nga tayo dun eh. Lalo pa siguro lalagpas. Mhm. Wag naman ho sana kayo magdilang demonyo. Oo. Attorney Magdilang anghel ka na lang, Di lang attorney. ahil na lang po sana kayo. Anyway, sige, bukas magkakaroon tayo ng final computation. Oo. Opo, Sir Joel, Ma'am Wing, ulitin ko lang ha. Oo. Ngayon nakabalik lang tayo sa 80 to 90 range. Yes. Oo. Ang itong sustained na pangamba ay hindi na lang ito doon sa Strait of Hormuz. Yes. Mayroon kasing emerging ngayon na yung pangamba tumatalon na dito sa Red Sea. So, Okay. sinasabi ko, habang walang actual damage sa petroline ng Saudi Arabia dyan, I think we will just stay at around 80 to 90. Okay. Ngayon, tinanong ako ni Ma'am Mm. Weng kanina, paano kung, ikaw, Sir Joel, sabi ka, paano kung may mangyari doon? Iyon ang medyo, hindi na ho tayo 80 to 90, baka more than 80 to 90 Yes. peso Ba't ko ba range tayo. naitanong-tanong yan? Ba yan? Natakot tuloy ako. Hindi, ito, attorney, may bagong presyo na bang LPG kasi August 1 na bukas. Di Yes. ba buwanan sila kung magtaas? Ngayon lang ho, pina-finalize na namin ang computation. Mamayang gabi, unfortunately, yung bigay namin sa mga oil company. Mhm. Dahil nga, Okay. tinatapos namin, Sir Joel, yung up to the last day, ngayong araw yung exchange rate. Okay. Kung gugustuhin ko lang sana, hindi na isama yung today, makukompute na sana namin. Kaya lang, hindi pwede. Kailangan Opo, namin naintindihan kumpletuhin po pati yung namin yan. Sige po. exchange Pero rate increase today. ba yan? O... Tataas ba? Bababa? May Bababa. increase ho tayong inaasahan. Okay. $40 per metric ton yan. Oo. At nakikita namin dyan, baka bukas na lang ho talaga. Sige. Sige, attorney. Attorney, Salamat. thank you. Mag-ingat Pero ka. Thank mayroon you. hong inaasahang increase. Okay. Increase, I hope increase, sa liit ng increase, I hope hindi na lang mag-adjust ang mga oil company. Sige. Ayun, Thank you, okay. attorney. Thank you. Bye-bye. Si Attorney Rito Abad, Director Oil Industry Management Bureau, Department of Energy.